sa akin? Galit na tanong ni Xavier sa lalaking basta na lang siyang isinakay sa isang yate. Pera? Wala ko nun dahil mahirap ako sa daga. Wala nga akong nanay at tatay eh. Manahimik ka. Sagot lang nito. Kung ayaw mong ihulog kita sa dagat. Sa pier mo ako ihulog. Huwag dito sa dagat. Dahil hindi naman ako marunong lumangoy. Sabi ni Xavier. At saka baka may pating doon. Ayoko mamatay ng virgin. Mabilis na tahimik si Xavier nang samaan siya ng tingin ng lalaki at tutukan ng baril. Tatahimik ka ba o bubutasan kong lalamunan mo? Pangit. Sabi niya na lang at inirapan to. Sa sobrang tagal ng biyahe ay nakatulog na si Xavier. Nang magising to ay nasa isang kwarto na siya. Mabilis naman siyang napabalikwas ng bangon. Nasaan ako? Tanong niya. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Napaawang na lamang ang kanyang bibig nang tumambad sa kanya ang buhangin at dagat. Kinidnap ako! Tarantang sabi niya at mabilis na lumabas ng kwarto. Where are you going? Natigil siya sa paglabas sa pinto nang biglang sumulpot ang lalaking dumukot sa kanya. Wala tong saplit pang itaas, kaya kitang-kitang magandang katawan nito. May hawak tong bangus sa isang kamay nito. Ang sarap mo. Nasan ba ako? Tanong niya't umatras dito. Saan mo ako dinala? Sino ka ba? Hindi ka makakaalis dito. Sabi lang nito. Kapag nakatakas ka, pababayaan kita. Yun ay kung makakaalis ka. Kapag ako nakaalis dito, isusumbong kita sa mga pulis. Inis niyang sabi rito. Mabilis siyang tumakbo palabas. Halos manlumo siya nang makitang puro dagat ang nasa paligid niya. At wala man lang ibang bahay. Tulong! Buong lakas niyang sigaw. May dumukot sa akin! Tulong! Nakailang beses pa siyang sumigaw pero sumakit lang ang kanyang lalamunan. Nanlulumang napaupo siya sa buhangin at parang batang pinaglaruan lang ang buhangin. Bakit ba nangyari sa akin to? Nanlulumong tanong niya sa sarili. Hindi na nga palaging masarap ang ulam ko tapos ganito pa. Sana naging hotdog na lang ako. Hindi alam ni Xavier kung gaano siya katagal dun sa labas. Naisipin na lang niyang bumalik sa bahay na kinaroroonan niya kanina. Nang maramdaman niyang masakit na sa balat ang araw at gutom na siya. Kumain ka na, sabi ng lalaking dumukot sa kanya. Nakaupo ito sa sofa at naglilinis ng baril. Prinito ko na yung bangus. Sino ka ba kasi? Masungit niyang tanong rito. Sino nag-utos sa'yo lukutin ako? Don't tell me, yung boss kong patay na patay sa akin? Pakisabit, tantanan niya na ako at hindi ko pinapangarap maging kabit. Ang daldal mo naman, sagot ng lalaki. By the way, my name is Oscar. Oscar? Napahawak si Xavier sa ulo niya ng bahagya itong kumirot. Pamilyar sa kanya ang pangalang Oscar at parang nakita niya na rin to dati. Nagkita na ba tayo dati? Pamilyar ka? Maybe, sabi lang nito. Ang gulo mo namang kausap? Sabi ni Xavier. Magulo ka pa sa pubic hair ko. Inirapan niya ang lalaki bago nagtungo sa kusina. May nakahain ng pagkain kaya mabilis siyang naupo at nagsimulang kumain. Kakalimutan niya muna ang inis dahil pinagluto siya ng masarap ng lalaki. After you ate, take a bath. Sabi ni Oscar na nasa pintunan ng kusina. May damit na sa closet sa kwarto. May pandit bra na rin ba? Diretsong tanong niya. Dapat kumpleto ah. Ang kapal mo namang dukutin ako tapos hindi kumpleto mga gamit ko. Tumaas ang isang kilay ni Oscar. Ikaw na nga dinukot, ikaw pang maarte. Wow! So dapat pala mag-thank you ako sa'yo. Sarkastikong tanong ni Xavier sa lalaki. Sige, thank you na ho Manong Oscar. Sobrang na-appreciate ko po ang pagdukot niyo sa akin. Feeling ko ho, nanalo ho ako sa loto. You're welcome. Sagot ni Oscar bago siya talikuran. Inis na umamba si Xavier na babatuhin ito ng tinidor. Pero agad rin niyang naibaba yun nang lingunin siya ni Oscar. Sabi lang ni Xavier at peke itong nginitian. Pagkatapos kumain ni Xavier, ay hinugasan niya ang kanyang pinagkainan. Bumalik siya sa kwarto pinanggalingan niya. Binuksan niya ang closet at kumpleto nga mga gamit. Kumuha si Xavier ng damit bago naligo. So refreshing, sabi niya habang nakababad sa bathtub. In fairness, yayamanin ng bahay ni Pogi ah. Natigilan siya nang biglang bumukas ang pinto ng banyo at iniluwas si Oscar.
Agad namang napayakap si Xavier sa kanyang sarili. Hoy, bastos ka! Singhal niya rito. Lumabas kang pangit ka. Wala kang dibdib kaya wag kang assuming. Sabi ni Oscar at inirapan siya. Kala mo naman tinitingnan ko siya. Ba't? Kinuha ni Oscar ang kanyang pang-shave bago lumabas ng banyo. Attitude masyado yung kidnapper na yun, sabi ni Xavier. Maya-maya lamang ay umahon siya sa bathtub. Napatingin siya sa medyo ibabang tiyan niyang may tahi na hindi niya alam kung saan nanggaling. Ang totoo, may amnesia si Xavier at ang tanging alam niya lang ay ang pangalan niya at ang patay niyang mga magulang. Hindi na niya alam ang iba pang detalye ng buhay niya. Ang sabi ng nakapulot sa kanya ay natagpuan siya sa kalsada ng duguan at halos wala ng buhay. Halos ilang buwan din daw siyang komatos at wala man lang maghanap sa kanya. Ang bagal maligo. Nabalik siya sa realidad nang may malakas na kumatok. Hoy, hindi lang ikaw ang gagamit ng banyo Arte-arteng maligo. Inis niyang binuksan ng pinto at tumambad sa kanya si Oscar na walang damit pang itaas at may nakasampay na tuwalya sa balikat nito. Sorry sarkastikong sabi niya bago lumabas ng banyo. Binunggo niya pa ang lalaki para maramdaman talaga nitong inis niya. Stress na stress agad ako sa iyong baliw ka. Napailing siya bago isampay ang tuwalya sa likod ng pinto at suklayin ang may kahabaan niyang buhok. Nasaan na kaya yung yating ginamit namin? Pabulong na tanong ni Xavier sa sarili. Pwede ko yung magamit sa pagdakas ko. Kaso hindi naman ako marunong mag-drive. Baka lumubog yun tapos kakainin ako ng pating. Di tigok na rin. Napahinga na lang siya ng malalim. Maya-maya bumukas ang pinto ng banyo at iniluwanan si Oscar na nakatapis lang ng tuwalya. Bakit dito ka ba nagsi-CR? May banyo sa labas sabi niya rito. Sira ang pinto, sagot nito. Baka busuhan mo pa ako, lugi ako. Inis naman siya nitong binato ng suklay. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Ikaw na nga tong kidnapper tapos ikaw pa tong mukhang dehado? Ibalik mo na ako sa bahay ko. Masungit lang siyang inirapan ni Oscar bago ito lumabas. Hindi naman makapaniwala si Xavier. May saltik ba siya? Napapailing-iling na lang si Xavier. Tumambay na lang si Xavier sa kwarto. Pero nang mainip siya ay lumabas na rin siya. Naiinis din siya sa dumukot sa kanya dahil dinala nga siya sa magandang lugar. Mababaliw naman siya dahil wala siyang kausap. Hindi niya kayang hindi maging madaldal. Pwede bang mandukot ka ulit ng ibang tao? Request niya kay Oscar. Wala akong kausap dito. Hindi ko kaya nang wala akong kausap. Pwede mo kong kausapin. Sagot ni Oscar na nasa TV ang paningin. Ikaw? May bayad yata bawat salita mo sabi ni Xavier. Bakit kasi ako lang ang dinukot mo? At talagang pumili ka pa ng mahirap No choice. Ikaw na lang kasing pagala-gala sa kalsada. Sagot ni Oscar. Napasimangot naman si Xavier at nag-cross arms. Kung luging-lugi ka sa akin, ibalik mo ako at ibang dukutin mo no, kapal mukha mo. Inis siyang lumabas ng bahay. Medyo mainit na kaya naghanap siya ng tatambayan. Nakita niyang isang parang kubo kaya doon siya nagpunta. Mababaliw na ako ng tuluyan dito. Nakasimangot niyang saad. Nagmumukmuk lang siya doon habang nakatingin sa asul na dagat. Hindi na malaya ni Xavier na nakatulog na siya. Nang magising siya'y gutom na siya at nasa kwarto na. Naglalakad ba ako tuwing tulog? Tanong niya sa sarili. Nagunat-unat siya bago lumabas ng kwarto. Nagtungo siya sa kusina at nakita dun si Oscar na may mga kasama ng kalalakihan. Kumakain ang mga ito pero natigilan nang makita siya. Sino sila? Tanong ni Xavier. Pwede niyo ba akong tulungan? Dinukot kasi ako ng siraulong yan Mahirap lang ako kaya wala siyang mapapala sa akin. Natawa ang isa sa mga bisita ni Oscar. Safe ka naman dyan sa kaibigan namin. Ay, konsentidor na kaibigan? Nakasimangot na sabi niya bago kumuha ng plato niya. Tinabihan niya si Oscar at nakasimangot lang siyang kumain. Anong sinasabi mong safe ako dyan? Binabaliw nga yata ako niyan Wala akong kausap dito. Ang tipid-tipid niyang magsalita. Miss ka lang yan. Sabi pa ng isang lalaki at ngumisi. Oo nga, pagbigyan mo na. Sabi ng pangatlong lalaki. Miss niya ako?
Napairap si Xavia. Hindi ko nga kilala yung pangit na yan eh. Natawa naman ng tatlong kaibigan ni Oscar pero napatigil din nang samaan sila ng tingin ni Oscar. Ako pala si Isaiah. Ako naman si Saitan. I'm Cleopard. Xavia. Pakilala ni Xavia. Hindi ko alam bakit kayo nagpakilala sa akin. Di naman ako interesado. Natawa si Isaiah. Oscar, dali mo na rito si Zia para naman may kausap ang dinungkot mo. Sa susunod na araw na, sagot ni Oscar. Ipapadala ko rito si Mafel bukas para may kasama na si Xavia. Hindi ko kayang kadaldalan niya. Mafel daw, sabi ni Cleopard at mahinang siniko si Isaiah. Nagbabalik ang pinakamamahal na ex ni Isaiah. Sira ulo, singhal dito ni Isaiah. Tantanan niyo ko nananahimik yung tao rito. Hindi na pinansin ni Xavia ang magkakaibigan at nagpatuloy na lang sa pagkain. Pagkatapos niyang kumain nayak mga alis na siya. Kaya lang hindi natuloy nang hilahin ni Oscar ang kwelyo niya. Saan ka pupunta? Aba hugasan mo mga pinagkainan. Sabi nito. Pinakakain kita ng libre kaya tumulong ka sa mga gawaing bahay. Hindi makapaniwalang napatingin dito si Xavia. Dapat bang ipagpasalamat ko pa sa'yo yun? Dinukot mo ko kaya dapat lang napakainin mo ko. Maswerte ka pa nga't ikaw ang napili kong dukutin. Sagot ni Oscar. Maghugas ka dyan ng mga pinagkainan. Masamang ugali mo. Sana hindi ka na magka-love life. Pangit ka. Inis niyang singhal dito. Padabog niyang dinampot ang mga plato at inilapag sa lababo. Kapag may nabasag dyan babayaran mo ko kaya mag-ingat ka. Sabi ni Oscar. Bago pa ito masinghalan ni Xavia, ay umalis na ito ng kusina kasama ang kanyang mga kaibigan. Darating ang araw na makakaganti rin ako sa'yo. Bulong ni Xavia. Isinusumpa ko talaga yun. Pagkatapos maghugas ni Xavia, ay tinaob niya ang mga iyon. Binuksan niya ang ref at parang nawala ang galit niya. Nang makakita ng mga mamahaling chocolate doon, kumuha siya ng isa't kinain yon. Hala, ba't mo kinain yan? Nagulat siya nang biglang pagsulpot ni Saitan. Bakit mo kinain yan? Bakit ba? Tarantang tanong ni Xavia. Natatakot si Xavia dahil baka may lason yun. Nalunok pa naman niya yung iba. Bakit mo nga kinain yan? Tanong muli ni Saitan. Bakit nga? Naiiyak niyang tanong. Wala lang, masarap kasi yan. Sagot ni Saitan. Galing London yan, kuha ka lang kung gusto mo pa. Nagbago naman ang emosyon ni Xavia. Mabilis niyang dinampot ang kawali. Mabilis namang tumakbo si Saitan kaya hinabol niya ito. Papatayin ako ni Xavia. Tarantang sabi ni Saitan. Xavia, saway sa kanya ni Oscar. Bakit ba? Nangyari? Niloloko ko na siraulong yan eh. Sagot ni Xavia. Kayong mga baliw kayo Ano ba talagang kailangan niyo sa akin? Put the pan down, sabi ni Oscar. Masakit yan kapag tumama sa amin. Saitan, umalis ka nga sa likod ko at baka ako pang mahampas. Lahat kayo hahampasin ko. Inis na sabi ni Xavia. Mabilis namang tumakbo palabas sila Oscar. Ngumisi naman si Xavia bago inilak ang pinto. Ito ang katahimikang hinahangad ko. Bulong niya. Bumalik siya sa kusina at itinabi ang kawali. Kumuha siya ng chocolate sa ref bago nagtungo sa sala para manood ng TV. Siya ang dinukot pero siya ang sunod. Xavia, buksan mong pinto. Mainit na sa labas. Katok ni Oscar. Wala akong pakialam sa inyong apat. Tugon ni Xavia at nilakasan lang ang volume ng TV. Mukhang mag-e-enjoy na naman siya. Sino sila? Tanong ni Xavia kay Oscar habang nakanguso sa mga babaeng nakaupo sa sofa at nakangiti sa kanya. Bago mong mga kinidnap? Mga babae sa buhay ng mga kaibigan ko. Sagot ni Oscar. Anong babae sa buhay ng mga kaibigan mo? Hindi na ako babae ni Isaiah sa buhay niya, no? Masungit na sabi ng kulot ang buhok. Hello, Xav. I'm Mafel. Ako naman si Irene. Pakilala ng short hair. Ako si Hannah. Sabi ng babaeng mahaba ang buhok. Nice to see you again. Again? Pekeng tumawa si Xavia. Hello sa inyo. Masaya akong makakita muli ng mga tao. Mukha ba akong hindi tao? Sabat ni Oscar at tinaasan siya ng kilay. Ikaw nga mukhang padir eh. Pantay lahat sa'yo. Suntukan na lang ano? Hamon ni Xavia sa lalaki.
Nag-away pang mag-asawa. Sabi ni Cyrene. Hindi ko siya asawa no? Sagot ni Xavier. Ayoko sa kanya. Masama ang ugali niya. At pangit pa siya. Kung alam mo lang. Natatawang sabi ni Mafel. Alika, swimming tayo. Namiss kong magpatan ng skin eh. Naka-bikini? Tanong ni Xavier. Pwedeng nakadamit naman hindi ba? Oo naman. Alam naman namin kay Oscar mo lang ipapakita ang bikini mo. Nakangising sabi ni Hana. Yok! Komento naman ni Xavier. Lumabas ang 4 na babae at dumiretso sa beach. Naghubad ang 3 kababaihan ng damit kaya nakabikini na lang to. Napanguso na lang si Xavier dahil sa kagandahan ng katawan ng 3 babae. Ang sisexy nyo, sabi ni Xavier. Hindi ba kayo kumakain? Food is life kami no? Sadyang biniyayaan lang kami ni Lord ng magandang katawan. Sagot ni Mafel. Nakapayong yata ako nang magpaulan ng biyaya. Sabi ni Xavier kaya natawang 3. Lumusong sila sa dagat at lumangoy-langoy. Si Xavier ay sa hanggang bewang lang dahil natatakot siyang dumulo at baka may pating. Ang galing-galing mo kayang lumangoy, sabi ni Hana. Hindi ako marunong maglangoy, sagot ni Xavier. Langoy aso lang ang alam ko. Natigil sila sa pag-uusap nang makarinig sila ng makina. Napalingon sila sa hindi kalayuan at may natanaw silang yacht na papalapit sa gawin nila. Nandyan na palang Diablo, bulong ni Mafel. Nang makalapit ang yacht ay bumaba ang mga sakay nito. Kahit si Xavier na pasimangot ng makilalang sakay ng yate. Bakit bumalik pa kayo? Tanong ni Xavier sa mga ito. Masaya na kami rito kaya hindi na namin kayo kailangan pa. Ang sama? Natatawang sabi ni Cleopard bago lapitan si Hana at halikan sa labi. Nilapitan naman ni Saitan si Cyrene at hinalikan din sa labi. Napangiwi na lang si Xavier at Mafel, tsaka sabay na napairap. Sabihin mo lang kung gusto mo rin ng halika, sabi ni Isaiah kay Mafel. Never, sagot ni Mafel at inirapan siya. Nilalamig na ako, sabi ni Xavier at niyakap ang sarili. Balik na tayo, maya-maya na lang ulit tayo maglangoy. Bumalik sila sa bahay. Agad dumiretso si Xavier sa kwarto at nagpalit ng damit. Pagkatapos niyang magpalit, ay bumaba siya dahil gutom na siya. Gutom na ako, reklamo nito kay Oscar. Hinahanda na nilang pagkain. Sagot nito bago abutin ng buhok niya at ayusin. Ang gulo ng buhok mo. Parang buhay ko lang, tugon ni Xavier. Nagtungo sila sa kusina nang tawagin na sila ng mga kasama nila. Agad na upo si Xavier at nagsimulang kumain. Halos ilang taon din siyang hindi kumain ng masarap kaya naman sinusulit niya. Ang sarap, sabi ni Xavier. Sino nagluto? Pwede na mag-asawa. Si Isaiah, sagot ni Saitan. Kaso iniwan na ng mapapangasawa, kaya hindi siya maikakasal. Si Mafel ba? Diretsang tanong niya. Walang prenong bibig natin Sarkastikong sabi ni Mafel sa kanya. Natigilan sa pagsubo si Oscar nang tumunog ang cellphone niya. Napangiti ang lalaki na makitang tumatawag ang isa pang babaeng espesyal sa kanyang buhay. Ang laki ng ngiti natin sabi ni Xavier. Shota mo? No, sagot ni Oscar bago sagutin ang tawag. Hello my beautiful princess. Daddy, wala ka na naman, sabi ng batang babae sa kabilang linya. Sabi mo, dadalhin mo ako sa private island niyo ni Mommy. Soon, okay? Tugon ni Oscar. I'm here right now. May importanteng inaasikaso lang si Daddy. Hindi naman mapigilan ni Xavier ang kanyang curiosity, kaya tumayo siya at sumilip sa cellphone ni Oscar. Pakiramdam niya ay maiiyak siya nang makita ang isang magandang batang babae. Masayang masaya siya sa kalooban niya, kahit hindi niya alam kung bakit. Chismosa ka, masungit na sabi ni Oscar kay Xavier. Nawala ang excitement ni Xavier at nakangusong umupo ulit. Sungit? Masungit na sabi niya. Anak mo yan? Medyo kamukha mo pero buti na lang at mukhang sa nanay nagmanang ugali. Tumaas ang isang kilay ni Oscar. Sinasabi mo bang masama ang ugali ko? Medyo. Tugon ni Xavier kaya sinamaan siya ng tingin ni Oscar. Sabi ko nga kakain nilang ako para hindi ka na ma-high blood. Pagkatapos nilang kumain ay
Tulong-tulong sila sa paglilipad at paghuhugas ng mga pinagkainan. Alam ba ng asawa ni Oscar na kidnapper siya? Tanong ni Xavier kay Hana. Kung hindi, sabihin niyo na para makapagbagong buhay ng asawa niya. Alam siguro. Natatawang sagot ni Hana. Alam mo, bagay kayo ni Oscar. Yuck! Never in my life na naisip kong maging kabit ako. Masungit na sabi niya. Limited edition ako kahit mahirap lang ako, no? Paano kung mahal ka ni Oscar? Sulpot ni Mafel. Salamat sa pagmamahal, sagot ni Xavier. Teka nga, bakit feeling ko kilalang kilala niyong pagkatao ko? May hindi ba ako alam? Marami, si Cyrene ang sumagot. At siguradong darating ang panahon na malalaman mo rin ang lahat. Don't force yourself, Xavier. May tamang oras at panahon sa lahat ng bagay. Amen, dagdag ni Xavier. Pagkatapos nila sa kusina ay nagtungo naman sila sa sala. Sure ka ba na ayaw mo magpalagay ng kapitbahay rito? Tanong ni Xavier kay Oscar. Alam mo na, mas masaya kapag may kapitbahay ka. Basta hindi chismosa. No, this is my private island. Ito ang lugar kung saan nabuo ang pagmamahalan namin ng asawa ko. Tugon ni Oscar. Saglit namang natigilan si Xavier dahil may mga imahe na namang lumalabas sa kanyang isipan. Napailing-iling siya bago mahinang suntukin sa dibdib si Oscar. May soft side ka pala? Akala ko masama lang ang ugali mo eh. Sabi ni Xavier. Pasuntok nga ulit sa hard chest na yan. Susuntukin na sana siya ulit nito sa dibdib. Kaya lang ay napatigil siya nang samaan siya nito ng tingin. Wag na kayong umuwi ah, sabi ni Xavier kay Lamafel. Ayokong maburiw rito ng mag-isa. Malapit lang naman ang tinutuluyan namin dito ah. Kaya makakabalik kami bukas, sagot ni Hana. Etong buong isla pagmamayari yung 4 na baliw. May mga bahay rin yung 3 yan dito na 20 minutes lang ang lakaran, sabi ni Mafel. No choice ako mamaya kung hindi ang umuwi sa bahay. Totoo ba? Gulat na tanong ni Xavier. Akala ko nagyayabang lang si Oscar na kanya tong isla. Totoong totoo, ano ka ba? Sagot ni Cyrene. Mayaman ang 4 na yun. Mayamang ka pala? Bakit mo ko dinukot? Baling ni Xavier kay Oscar. Hindi kaya stalker kita tapos in love ka sa akin? Aba pare ko may asawa at anak ka na. Kaya tigilan mo yung kalandian mo. Hindi rin kita papatulan kaya sorry ka na lang. Nananaginip ka na naman, sabi ni Oscar. Manahimik ka nga riyan. Masungit. Maya-maya lamang ay nagpaalam na sila Mafel. Kaya naiwan na naman si Xavier sa kidnapper niyang masungit. Bakit ka pala may baril? Usisa ni Xavier. Sigurado akong hindi ka pulis. Mafia ko. Sagot ni Oscar na hindi nagdalawang isip pa. I'm a mafia boss. Mafia boss? Gulat na tanong ni Xavier. Yung mga parang kriminal? Yung gumagawa ng illegal? Masama talagang budi mo. Kaya mo ba ako dinungkot kasi ibebenta mo ako sa mga foreigners? We're not that kind of mafia. Tinatawag kaming on-call mafia, sabi ni Oscar. Yeah, we do some illegals pero hindi naman ganun kasama. We just kill bad people pero wala pa akong pinapatay. May mga malalaking taong tinatawagan kami para gawin ng isang misyon. We're like detectives. Ay, sayang. Akala ko ibebenta mo na ako sa foreigner, sabi ni Xavier. Walang bibili sa yung foreigner. Mahilig ang foreigner sa mga babaeng may malaking dibdib at malalaking balakang, sabi ni Oscar. Mangarap ka na lang dyan. Body shamer ka, no? Sinamaan to ng tingin ni Xavier. Sakto lang kaya yung dibdib at balakang ko. Kasya lang to sa palad mo. Gusto mo i-try? Wag mo kong hamunin ah, baka pagsisihan mo, sabi ni Oscar na may delikadong boses. Baka isang linggo kang baldado sa akin. Hindi naman kita papatulan, assuming mo, sabi ni Xavier at umirap. At saka hindi ko nga pangarap maging kabit eh. Kaya hindi kita papatulan. May asawa at anak ka na, kaya dapat kontento ka na. Natawa lang si Oscar at napailing. Bahagya namang-namangha si Xavier dahil ngayon niya lang nakitang ngumiti ang lalaki. Pogi ka kapag nakangiti ka, sabi ni Xavier. Nabigla siya nang hapitin siya ni Oscar sa bewang at yakapin. Hoy, bitawan mo ako, may asawa ka. I miss my wife, sabi ni Oscar na puno ng pangungulila. Sana, maalala na niya ako. Bakit?
Ulyanin bang asawa mo? Tanong ni Xavier. Sige na, mukha namang malungkot ka talaga eh. Kaya pagbibigyan na kitang yakapin ako. Basta, 3 minutes lang ah. Hindi sumagot si Oscar at lalo pang hinigpitan ng yakap kay Xavier. Bahagya na lamang napanguso si Xavier at hinaplos ang may kahaba ang buhok ng lalaki. Hindi niya alam pero sobrang komportable siya at parang nangungulila siya sa yakap nito. Okay na, sabi ni Xavier at lumayo sa lalaki. Tawagan mo yung asawa mo, magsorry ka. Alam niya, sagot ni Oscar at ngumiti. Umakyat ka na muna sa taas at matulog. Para naman lumaki lahat sa'yo. Napasimangot si Xavier. Hindi mo na ulit ako mayayakap ha, buli ka talaga. Inirapan ni Xavier si Oscar bago siya umakyat sa taas. Sa kabilang banda naman ay si Oscar na nakasilip sa bintana dahil may nararamdaman siyang mga tao sa labas. May trespasser, sabi niya sa kabilang linya. Tinawagan niya sila Isaiah para ma-inform din ng mga ito. Kumilos tayo ng tahimik. Papunta na kami. Tugon ni Isaiah. Ibinaba ni Oscar ang kanyang cellphone bago kuhanin ang kanyang sariling baril na nasa ilalim ng sofa. Dumaan siya sa likod bahay para hindi siya makita ng mga trespassers. Hinintay niya sila Isaiah sa likod bahay at maya-maya nga lang ay dumating na ang mga ito. Ilan sila? Tanong ni Saitan. 5, sagot ni Oscar. Paigutan natin. Nasa mga batuhan sila. Nagsama si Isaiah at Leopard. Si Saitan naman ang kasama ni Oscar. Pinuntahan nila mga trespassers at tinutukan ng mga ito ng barel. Tauhan kayo ni Gomez, sabi ni Oscar. Anong kailangan nyo? May bomba silang hawak, sabi ni Leopard. Mukhang uulitin na naman ang ginawa nila sa ospital. Akmang dadampot ang mga kalaban ng baril kaya lang hindi natuloy nang barilin sila ni Saitan. Bumagsak ang mga ito sa buhangin. May pampatulog ang baril ko, sabi ni Saitan. Bumalik na kayo, ako nang bahala rito. Gigisahin ko mga lintik na ito. Tawagan mo kaagad ako kapag may information ka na, sabi ni Oscar. Kailangan ko nang mahuli si Gomez. Hindi ko hahayaang mapahamak na naman ang asawa ko. Oo, sasabihin ko, sagot ni Saitan. Itinago ni Oscar ang kanyang baril bago naglakad pabalik sa bahay. Natigilan siya nang makita si Xavier na nasa sala at nanonood. Akala ko natulog ka na. Tanong niya rito. Mamaya na, sagot ni Xavier. Ngayon pa lang ang ere ng favorite movie ko kaya naman manonood muna ako. Ikaw, saan ka galing? Bigla ka na lang nawala ah. May inasikaso lang. Tugon ni Oscar at tinakpan ng kanyang baril na nasa tagiliran. You want some snacks? Gagawin kita. Wag na, sabi ni Xavier at itinaas ang isang chichirya at coke. Ready ng lahat, di na kita babayaran ha. Kidnapper ka naman eh. You're still unbelievable. Natatawang sabi ni Oscar. Dadalhin kong anak ko rito sa mga susunod na araw. Para may iba ka namang kausap. Talaga? Nakangiting tanong ni Xavier. Gusto ko makilala yung maganda mong anak. Huwag mo lang tuturuan ng kabalastugan ha, sabi ni Oscar. Inirapan naman siya ni Xavier at masungit na tinalikuran. Hindi maipaliwanag ni Xavier ang kanyang nararamdaman habang nakatingin sa batang babae na may hawak na manika. Masayang-masayang kalooban niya pero nahihiya siya rito. Daddy, buti sinundo mo na po ako, tanong ni Zia. Siguro hindi mo na po kayang mahiwalay sa kagandahan ko. Okay, if you say so, tugon ni Oscar sa anak. Daddy, hindi ka na po nagagandahan sa akin? Napanguso si Zia. Siguro po may anak ka na sa iba, yung mas maganda. Ang lawak naman ng imagination mo anak, manang-mana ka sa nanay mo. Sabi lang ni Oscar bago kuritin ang pisngi ng anak. Mukhang gusto mong makausap ang anak ni Oscar ah. Sabi ni Mafel at siniko siya. Lapitan mo, mabait naman yan. Nahihiya ko, tugon ni Xavier. Huwag ka nang mahiya, sabi ni Hana at mahina siyang itinulak. Zia, gusto ka yatang makausap nitong si Xavier. Kausapin mo nga. Napalingon naman sa kanyang batang babae. Nakangiting lumapit ito kay Xavier. Pinantayan naman ito ni Xavier at wala sa sariling niyakap ang batang babae. Ang ganda mo naman, nakangiting sabi ni Xavier bago humiwalay sa yakap. Sana hindi ka kaugali ng tatay mong masungit at mapang-asar. Inaasar ka rin po ba ni Daddy? Tanong ni Zia.
Palagi niya rin po akong inaasar eh. Sinamaan ng tingin ni Xavier si Oscar. Pati anak mo hindi mo pinapatawad sa pang-aasar mo. Masamang ama ka talaga. Huwag mo akong siraan sa anak ko ah. At kapag kumampi sa'yo yan, di na ako papansinin yan. Sabi ni Oscar. Tuuto pa naman yan. Huwag po nating pansinin si Daddy. Sabi ni Zia bago hawakan ng kamay ni Xavier. Let's go, Mami. Mag-swimming po tayo. Mami? Tanong ni Xavier. Wala pa po kasi si Mami kaya ikaw na munang Mami ko. Sagot ni Zia at hinila palabas si Xavier. Baka magalit naman ang Mami mo. Sabi ni Xavier. Baka magalit siya kasi may iba kang tinatawag na Mami. Umiling si Zia. Masaya po si Mami ko. Alam ko po yun at nararamdaman ko. Ibinaba ni Zia ang manika sa buhangin bago ito maghubad. Natawa si Xavier dahil ready na ready ang batang babae. May pang swimming agad tong suot. Let's go, Mami! Masayang sabi ni Zia. Tumangulang si Xavier at nagpahila sa bata. Dito lang tayo sa mababaw dahil hindi ako marunong lumangoy. Sabi ni Xavier sa batang babae. Okay po. Tugon naman ni Zia. Pinagmasdan lang ni Xavier ang batang babae na masayang nagtatampisaw sa dagat. Para siyang maiiyak sa hindi malamang dahilan. Inggit lang siguro to. Sabi ni Xavier at napailing. Hindi ko dapat kinaiinggitan ng buhay ng lalaking masungit na yun. Ilang oras silang nasa dagat at nag-e-enjoy bago nila napagdesisyon ng umahon na. Sumalubong naman sa kanila si Oscar na may dalang tuwalya. Mga negra, sabi nito. At least hindi budi ang maitim. Masungit na sabi ni Xavier at inirapan nito. Ang pangit mo. Pangit si Daddy. Pagsang-ayon naman ni Zia. Napatangan na lang si Oscar nang bitawan siya ng anak. Nilapitan ni Zia si Xavier at dito humawak. Hinila naman ni Xavier papasok ng bahay ang batang babae. Wala na bro, talo ka na. Natatawang sabi ni Satan. Awayin ba naman ng mag-ina niya eh? Makalait mas mga ugali niya sa akin. Nakasimangot na sabi ni Oscar. Any update pala? Kumanta ba yung mga unggoy? Oo, sagot ni Satan. Sa kabilang islang lungga nila. Mukhang nakabantay sila rito at nagpaplano ng atake. Tawagan niyo mga tauhan natin. Sila ang sosorpresahin natin. Sabi ni Oscar. Sila ang uubusin natin. Lalo ng lintik na Gomez na yan. Na-inform ko na mga tauhan natin. Sabi ni Cleopard. Ibinigay ko na rin ang plano at naghahanda na mga ito. Huwag kang mag-alala. Gaganti tayo sa mga walang hiyang yun. Sabi naman ni Isaiah at tinapik siya sa balikat. Nagbubulungan ng mga diablo oh? Sabat ni Mafel. Siguro nagpaplano sila ng ritual para mambabae. Hindi marunong makontento sa kung anong meron sila. Sabi ni Xavier. Nakabababa lang kasama si Zia. Mga lalaki nga naman. Kung marunong sila mambabae, manlalaki tayo. Sabi ni Zia. Kaya nagulat ang lahat at natahimik. Narinig ko lang po yun sa pinanonood nila Yaya. Zia, ang bata mo pa para magsalita ng ganyan. Sita sa kanya ni Oscar. 6 ka pa lang tapos ganyan lumalabas sa bibig mo. Huwag mo nang uulitin yon. Tapos kapag pinapagalitan naman ako sasabihin matanda na ako. Bulong ni Zia na narinig naman ng lahat. Ang gulo-gulo ng utak ni Daddy. Huwag mo akong pinopuloso po ah. Sabi ni Oscar sa anak. Pati anak mo inaaway mo? Sabat ni Xavier. Totoo naman ang sinasabi niya. Kung kaya mong babae ng mga lalaki, kaya rin naming manlalaki. Kaya dapat alam niyo na ang desisyon niyo sa buhay. Huwag na kayong mag-away. Sabat ni Sairin. Gagawa nilang ako ng merienda para sa ating lahat. Maupo na kayo dyan. Nagtungo si Sairin sa kusina. Kasunod si Saitan. Naupo naman sila Xavier. Mommy, gusto mong magpunta sa house namin? Tanong ni Zia habang pinaglalaruan ang buhok ni Xavier. Ipapakita ko sa iyo yung kwarto kong parang Barbie. Alam mo bang dinukot ako ng daddy mo? Bulong ni Xavier sa batang babae. Naglalakad ako pa uwi tapos bigla ba naman akong kinidnap? Sure ka bang tatay mo yan? Bakit ganyan ang ugali niya? Oo, kamukha mo siya kaso nagdududa pa rin ako. Daddy ko po talaga yan, sagot ni Zia.
Masungit po talaga yan pero tiklop yan sa akin tsaka kay mami. Mabuti natitiis ng mami mo yan. Hindi ko nga rin po alam kay mami eh. Ang tiyaga-tiyaga masyado ni mami. Naririnig ko kayong dalawa ha. Inis na sabat ni Oscar. Magbubulungan pa kunwari. Halata namang pinaparinig din sa akin. Eh di congrats, hindi ka bingi. Masungit na sabi ni Xavier at inirapan to. Napasimangot naman si Oscar. Mukhang mali pa yatang dinala ko ritong anak ko ah. Tuturuan mo pa yata ng masamang asal. Excuse me, youth member ako kaya hindi ako gumagawa ng masama. Sagot ni Xavier. Well, minsan lang. Daddy, wag mo inaaway si Mommy. Sabat ni Zia at yumakap kay Xavier. Behave lang po. Akong daddy mo. Dapat akong kanakampihan mo. Sabi ni Oscar at itinuturo pa ang sarili. Pero siyang mami ko. Tugon ni Zia. Sabi po nila yaya, woman's always right. Sino ba yung mga yaya mo? Deserve nila ng bonus. Sabi ni Xavier. Mabuti pa sila alam ang mga kasabihan na ganyan. Natigil lang sa pagbabangayan sila Xavier nang dumating si Cyrene, dala ang merienda. Kumuha ng dalawa si Xavier at inabot ang isa kay Zia. Thank you po, Mami. Nakangiting sabi ni Zia. You're always welcome, baby ko. Tugon ni Xavier. Sabat ni Oscar. Call me baby too. Hindi kita baby. Nakangiwing sabi ni Xavier. May asawa ka diba? Doon ka magpa-baby. This is unfair. Parang batang maktol nito. Pinagtawanan lang si Oscar ng kanyang mga kaibigan. Si Xavier at Zia naman, hindi na siya pinapansin. Wala, tanggapin mo na lang talaga na talo ka. Sabi ni Cleopard. Okay lang yan. Napahinga na lang ng malalim si Oscar at hindi na kumibo. Maya-maya lamang nang lingunin niya ang kanyang mag-ina, ay mahimbingang natutulog ang mga ito habang magkayakap. Uwi na kami. Paalam ni Isaiah. Balitaan ka namin kapag handa ng lahat. Alagaan mong mabuting mag-ina mo, sabi ni Cyrene. Bumalik na si Xavier kaya wag mo na siyang hayaang mawawala ulit. Sige, ingat kayo. Nang makaalis sa mga bisita nila, ay tinitigan ni Oscar ang kanyang mag-ina. Halos 6 na taon ding nawala sa piling niya si Xavier. Sinugod ang hospital noon kung saan nanganganak si Xavier. Wala na si Xavier sa kwarto nito nang mapuntahan ni Oscar. Tanging anak na lang nila. Dahil sa pagprotekta ni Oscar sa anak, ilang taon din siyang baldado at alagain. Halos 4 na taon bago siya makarecover. Hinanap niya agad si Xavier paggaling niya. Kaso, natagalan ang paghahanap niya dahil ang layo ng narating nito. Naisipan niyang kidnapin ang asawang nawala ng alaala at dalhin sa paborito nilang lugar kung saan nabuo ang lahat ng pagmamahala nila. Parang bumabalik tayo sa umpisa. Natatawang sabi ni Oscar. Masungit ako sa iyo noon at palasagot ka naman. Masaya kung bumalik ka na at hindi ko hahayaang mawala ka ulit. Sa carpet na higa si Oscar. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang mag-ina hanggang sa makatulog siya. Nagising si Xavier dahil masakit ang kanyang tiyan. Maingat niyang inilapag si Zia sa sofa at umikot pababa. Hindi nilang akalain na babagsak siya sa isang lalaking natutulog sa carpet. Aray! Daing ni Oscar at napaubo ito. Bakit naman kasi nandiyan ka? Tanong niya rito at mabilis na tumayo. Tingnan mo si Zia at natatain na ako. Yuck! Nakangiwing sabi ni Oscar. Grabe mandiri hindi ka ba tumatae? Inirapan ni Xavier si Oscar bago siya tumakbo patungong banyo. Tumayo naman si Oscar, sapo ang kanyang balikat. Inayos niya ang pagkakahiga ng anak dahil mahuhulog na ito. Ang sakit! Daing niya't hinimas-himas ang kanyang balikat na napuruhan ni Xavier. Success! Sabi ni Xavier at hinimas-himas pa ang kanyang tiyan. Naghugas ka ba ng kamay? Tanong ni Oscar. Anong tingin mo sa akin sa laula? Muling umikot ang mga mata ni Xavier. Mabango pa nga to sa hininga mo kahit amuyin mo pa. Nagtatanong lang. Susungit agad. Nakasimangot na sabi ni Oscar at hinilot ang balikat niya. Hilutin mo ang balikat ko. Kasalanan mo naman kung bakit masakit to. Kasalanan mo yun dahil doon ka nahiga. Sagot ni Xavier pero pumwesto pa rin sa likod ni Oscar
para hilutin ang balikat nito. Ang laki ng muscles mo pala. Nakakatakot ka tuloy awayin. Kapag sinuntok mo siguro ko, tigok ako. Hindi kita sasaktan. Sincere na sabi ni Oscar. Mukha bang sasapakin kita? Mukha lang kakainin mo ko kapag napipikon ka. Tugon ni Xavier. Kakainin? Gusto mo ba? Mahalay na tanong ni Oscar kaya binatukan siya ni Xavier. Aray naman, yung utak mo kasing dumi na ng kalooban mo. Masungit na sabi ni Xavier. Napatili si Xavier nang hapitin siya sa bewang ni Oscar at iupo sa kanyang kandungan. Huy! Gulat na sabi ni Xavier. Bitawan mo ako, alalahanin mong may asawa ka. Oo, at magandang asawa. Nakangiting sabi ni Oscar at hinaplos ang kanyang pisngi. Magandang asawa na sobrang miss ko na. Huwag mo kong gawing panakipbutas mo, okay ba? Nakasimangot na sabi ni Xavier. Kinikilig siya sa hindi malamang dahilan, pero kailangan niya yung isa walang bahala dahil may asawa si Oscar. Give me a kiss, sabi ni Oscar. Bago pa makapagsalita si Xavier, ay kinabig na ni Oscar ang kanyang batok at pinagtagpo ang kanilang mga labi. Gustong ilayo ni Xavier ang sarili niya pero kusang gumalaw ang kanyang mga labi at ginantihan ang halik ng lalaki. I missed you, sabi ni Oscar sa pagitan ng halikan nilang dalawa. Don't leave me again, Xav. Napahiwalay ang dalawa sa isa't isa nang pareho silang kapusin ng hininga. Hindi alam ni Xavier pero namalayan na lang niyang umiiyak siya. Stop crying, malambing na sabi ni Oscar at pinahid ang kanyang mga luha. Ginagawa mo kong kabit eh. Sabi ni Xavier at sinamaan to ng tingin. Gusto mo bang ipakatay kita sa tropa ko sa may squatter? Natawa naman si Oscar. Hindi kita ginagawang kabit. Daddy, Mommy, iisipin ko na lang na wala akong nakita. Gulat ang dalawang napalingon kay Zia. Nakaupo na ang batang babae at nagkukusot ng mga mata. Zia! Gulat na sabi ni Xavier at mabilis na napatayo. Wala kang nakita ah? Yung daddy mo kasi malandi. Diyos mio, anong number ni Mommy mo? Tatawagan ko para makapag-sorry ako. Maiintindihan naman po ni Mommy. Sabi lang ni Zia at humagikik. Alam naman po ni Mommy na medyo malandi po si Daddy. Sa Mommy mo lang ako malandi, sagot ni Oscar. Kailan ba ako ng babae? Ngayon, si Xavier ang sumagot. At ako pang ginagawa mong babae, sama kang tao. Whatever. Natatawang sabi ni Oscar bago tumayo. Magluluto na ako ng pagkain natin. Muling humalik si Oscar sa labi ni Xavier bago siya tuluyang nagtungo sa kusina. Oscar? Inis na sabi ni Xavier bago ito sundan para awayin. Natatawa naman si Zia at sumunod na lang sa kanyang mommy at daddy. Mommy, ayos ka lang po? Alalang tanong ni Zia kay Xavier. Namumutla ka po. Masakit ang ulo ko eh, sagot ni Xavier. Sunod-sunod na ang malalabong imaheng pumapasok sa isip niya, kaya palagi na lang sumasakit ang ulo niya. Magpahinga ka po muna, sabi ni Zia. Wala po si Daddy kaya ako munang mag-aalaga sa'yo. Thank you, sagot ni Xavier bago yakapin ang batang babae. Sa kabilang banda naman ay sila Oscar na naghahandang sugurin ang lungga nila Gomez. Napag-alaman kasi nila na plano nitong sumugod sa private island nila. At ayaw niyang mangyari yon dahil nandoon ang mga mahal nila sa buhay. Hulihin natin ang buhay si Gomez. Gusto kong maranasan niya ang lahat ng pagpapahirap. Seryosong sabi ni Oscar. Pagbabayaran niyang ginawa niya sa asawa ko. Ready na ang submarine, sabi ng isang tauhan ni Oscar. Submarine ang gagamitin nila dahil kapag nagyate sila, matutugunan agad ng mga ito ang pagsugod nila. Ako ang magdadrive. Excited na sabi ni Satan. Manahimik ka. Siguradong makikipagkarera ka sa mga lamang dagat. Kaya manahimik ka na lang dyan. Masungit na sabi ni Oscar. Oo nga. Sang-ayon ni Cleopard. Nung pinag-drive ka namin noon ng submarine, kamuntik na kaming mamatay. Pati mga lamang dagat hindi pinalagpas. Sabi naman ni Isaiah. Napasimangot na lang si Satan bago isuksok ang kanyang baril sa tagiliran. Nang maihanda na nilang lahat ay lumabas na sila ng kanilang underground.
Sumakay sila sa isang van para magtungo sa pier kung nasaan ang submarine. Tumatawag si Zia, sabi ni Oscar bago sagutin ng tawag. Yes baby? Masakit po ang ulo ni Mami, sagot agad ng anak. Daddy, baka mapano po si Mami, balik ka na po. Babalik agad ako, tugon ni Oscar. Baby, ikaw na munang bahala kay Mami ah. Promise, babalik agad si Daddy. Sige po, ingat po, I love you. I love you too baby. Pinatay niya ng tawag at nag-aalalang napatingin sa kanyang cellphone. Okay lang naman sa amin kung kami na lang ang susugod, sabi ni Isaiah. Umiling si Oscar. Ako ang kaaway ni Gomez. Ako ang dapat nahuhuli sa kanya. Ang taas ng pride mo, mabaril ka sana, sabi ni Saitan, kaya binatukan siya ni Cleopard. Nang makarating sa pier ay agad silang sumakay sa submarine. Si Cleopard na ang nag-drive para buhay pa sila kapag nakarating sa lungga nila Gomez. Huwag kang magpadala sa bugso ng damdamin mo, sabi ni Isaiah kay Oscar. Kapag nabaril ka't namatay dun, sasabihin ko kay Zab na maghanap agad siya ng bago. Ikaw ang ibabaong ko dun kapag ginawa mo yun, sagot ni Oscar. Nang makarating sa lungga ni Gomez, ay maingat silang bumaba ng submarine. Isa-isa nilang pinatulog ang mga bantay. Sino nagpaputok? Tanong ni Oscar nang may narinig silang putok ng baril. Si Saitan, sagot ni Cleopard. Na-excite na naman ng siraulo. Remind mo ako na hampasin ko mamaya ng baril sa mukha yung si Saitan ha, sabi ni Oscar. Dahil nagpaputok si Saitan, nalaman ng mga kalaban na nandoon sila. Kaya isa-isa nang sinugod sila ng mga ito. Kami nang bahala rito, sabi ni Cleopard. Pumasok na kayo sa loob ni Isaiah. Ikuha niyo si Gomez at baka makatakas pa. Tumango si Oscar at Isaiah. Pumasok sila sa loob at sinalubong sila ng mga tauhan ni Gomez. Walang kahirap-hirap tong binaril nila Oscar. Hindi naman mamamatay ang mga ito dahil binabaril nito sa hindi vital spot. May pampatulog ang bala nila. Kaya sleep well lamang ang mga ito. Gomez! Sigaw ni Oscar. Lumabas ka sa lungga mo! Mukhang wala rito si Gomez, sabi ni Isaiah. Nilapitan ni Oscar ang isang tauhan ni Gomez at tinutukan to ng baril sa sentido. Nasaan ang amo mo? Tanong niya rito. Nasaan? Hindi ko sasabihing sumugod siya sa isla niyong mag-isa. Sagot nito at ngumisi pa. Ngumisi naman si Isaiah at hinampas to ng baril sa mukha. Kailangan na natin bumalik, sabi ni Oscar. Dahil sa pagkataranta ni Oscar, hindi niya napansin ang isang tauhan ni Gomez. Binaril siya nito at tinamaan naman siya sa balikat. Binaril ni Isaiah ang bumaril kay Oscar bago nito lapitan ng kaibigan. Wala lang to, sabi ni Oscar. Kailangan na natin bumalik. Sa kabilang banda naman ay si Xavier na nasa malalim na pagtulog. Nasa isa siyang panaginip na pakiramdam niya ay totoo. Mami! Mami! Mabilis na napadilat si Xavier nang marinig ang sigaw ni Zia. Mami! Kinukuha po ako ng mga pangit. Lumingon siya kay Zia at nakita niyang hawak to ng isang lalaking mukhang unggoy. Bitawan mo anak ko, Gomez! Sabi ni Xavier. Oo, bumalik na ang lahat ng kanyang mga alaala. Alam na niyang siya ang asawa ni Oscar at ina ni Zia. Buhay ka pa pala? Nakangising sabi ni Gomez. Tanga ka ba? Kung patay ako dapat wala ako rito. Pamimiloso po ni Xavier. Subukan mong saktan ng anak ko, lagot ka sa akin. At ano naman ang kayang gawin ng isang mahinang babaeng kagaya mo? Pangahamon ni Gomez at unti-unting umatras. Ngumisi naman si Xavier bago sinenyasan si Lamafel na nasa likuran ni Gomez. Malakas namang hinampas na mga ito si Gomez sa ulo gamit ang kahoy kaya nabitawan nito si Zia. Mami! Sabi ni Zia at niyakap siya. Wait lang baby ko, gaganti lang si Mami. Sabi ni Xavier. Tinaas niya ang manggas ng kanyang damit hanggang balikat bago sigang lapitan si Gomez na sapo ang ulo. Hawakan niyo! Utos ni Xavier kay Lamafel. Kailangan makaganti ako. Hinawakan naman ni Lamafel si Gomez. Sa magkabilang braso ay sila Irene at Hannah. Si Mafel naman ang may hawak sa buhok ni Gomez. Para to sa akin. Sinuntok ni Xavier ang mukha ni Gomez. Para to sa anak ko. Sinuntok niya ulit si Gomez. At para to sa asawa ko. Sinipa niya si Gomez sa kinabukasan nito. Iyan, para sa lahat.
Bumagsak si Gomez at nawala ng malay. Sapo ang kanyang alaga. Natawa naman sila Mafel at sabay-sabay nag-appear. Thank you sa inyo. Nakangiting sabi ni Xavia. Bumalik na ang alaala ko. Hindi ko akalaing nakalimutan ko ang mga magagandang kaibigan ko. Masaya kaming lahat para sa iyo. Nakangiting sabi ni Sayrine. We're happy because you're finally back. Buo na naman ang magkakaibigang nakabangwit ng sugar daddy. Sabi naman ni Hana. Except lang sa akin ha. Sabat ni Mafel. Wala na akong sugar daddy ngayon. Hindi mo sure? Sabi ni Sayrine. Sandali, balikan ko lang yung anak ko. Nilapitan ni Xavia ang anak at binuhat. Ayos ka lang ba baby ko? Hindi ka ba nasakto ng pangit? Umiling si Zia. Mommy, naaalala niyo na po ba ako pati na rin si daddy? Oo baby. Sagot ni Xavia. Pasensya na kung wala si mommy ng mga panahong kailangan mo ko ha. Promise, hindi na ulit mawawala si mommy. Naiintindihan ko po mommy, hindi naman po ako galit. Tugon ni Zia at hinalikan siya sa pisngi. Masaya po ako dahil mabubuo na rin tayo nila daddy. Masaya rin ako anak. Sagot ni Xavia. Gomez! Nasaan ka Gomez? Napalingon sila sa pinto nang may sumigaw. Huwag mong gagalawin ng mag-ina ko. Oscar, kumalma ka. Namumutla ka na oh. Saway ni Isaiah sa kaibigan. Kaunti na lang babagsak ka na. Baka kung anong mangyaring masama sa mag-ina ko. Sabi ni Oscar. Gomez! Xavia! Zia! Pumasok sila Oscar sa pinto. Natigilan silang lahat nang makitang maayos lang sila Xavia. Xavia! Zia! Agad nilapitan ni Oscar ang mag-ina niya at niyakap. Salamat at walang masamang nangyari sa inyo. Ayos lang naman po kami. Sagot ni Zia. Pinatumba po ni Mami yung bad guy. Ang galing nga pong sumuntok ni Mami eh. Magsasalita pa lamang si Xavia kaya lang hindi natuloy dahil bumagsak si Oscar. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Sabi niya Saitan. May tama sa balikat yan. Hindi na namin nagamot dahil nagwawala na. Gamutin niyo na. Baka matuluyan pa. Sabi niya Xavia. Binuhat nila Isaiah si Oscar at inilapag sa sofa. Hinubad na mga ito ang damit ni Oscar. May pumasok namang lalaking doktor at sinimulang gamutin ang tama ni Oscar sa balikat. Ang sarap naman ng view. Malantod na sabi ni Xavia. Hindi ko naman akalain na mas lalong sasarap ang asawa ko kapag nakabalik na ako. Lagi pong nagji-gym si Daddy, sabi ni Xavia. Para daw pag nakabalik ka na, mas lalo ka raw pong ma-inlove sa kanya. Napangiti si Xavia. Patay na naman sa akin masyado ang daddy mo. Kailangan niya ng pahinga, sabi ng doktor. Painumin din palagi ng antibiotic kapag nilalagnat siya. Tawagan niyo na lang ulit ako. Pumasok ang mga tauhan ni Oscar at dinampot na si Gomez. Una na kami. Paalam ni Saitan at inakbayan ni si Sayrine. Enjoy niyo na muna ang reunion niyo. Aalis na rin kami sabi ni Cleopard bago akbayan si Hana. Kami rin, sabi ni Isaiah. Akmang aakbayan nito si Mafel pero mabilis na umiwas si Mafel. Isama niyo na muna si Zia, sabi ni Xavia. Alam niyo na, kailangan bumawi ni Mrs. ng lambing. Duda ako sa lambing lang, sabi ni Mafel bago buhatin si Zia. Zia, bigyan mo muna ng time ang mamit daddy mo, okay? Opo, tugon ni Zia. Nagsasawa na rin naman ako sa mukha ni daddy eh. Alagaan niyo mabuti yan, nakangising sabi ni Xavia. I love you anak. I love you too mommy. Umalis sa mga kaibigan nila kaya naiwan sila Xavia at Oscar. Ang gwapo kong asawa. Nakangiting sabi ni Xavia at kinurot ang pisngi ni Oscar. Pero hindi ko pa rin makakalimutan na nilalait mo ko Napatawa na lamang si Xavia bago magtungo sa kusina. Nagluto siya ng hapunan kahit 4:00 pa lamang. Alam niya kasing magiging busy silang mag-asawa. Pagkatapos niyang magluto ay bumalik siya sa sala. Nakita niya ang asawang nakaupo na sa sofa. Sapo ang balikat nito. Oscar! Nakangiting nilapitan to ni Xavia at niyakap. Ang asawa kong masungit. Xavia! Bulalas ni Oscar. Naaalala mo na ako? Oo. Nakangiting sagot ni Xavia. Sorry kung ngayon lang ako. Thank you dahil hinanap mo ko.
Thank you kasi naghintay ka talaga sa akin. Pero hindi ko pa rin malilimutan na nilait mo yung dibdib at balakang ko. My wife, malambing na sabi ni Oscar. Binuhat siya nito at kinandong paharap sa kanya. I miss you so much. Sorry kung matagal bago kitang nahanap. Kahit kasi anong gawin ko noon, hindi ako makakilos. Ayokong puwersahin ang sarili ko dahil baka mamatay ako. Kawawa naman si Zia natin at ikaw. Nandito na ako at hindi kayo iiwan ni Zia, sabi ni Xavier. At nandito ka ngayon para bumawi, kagatlabing sabi ni Oscar bago sapuhin ang kanyang likuran at haplusin. I will rock your world, my wife. At ayun, nagsimula na ang bakbakan ng dalawa. Halos nilibot nila ang buong bahay nila dahil sa sobrang pagkasabik sa isa't isa. Buti na lang nakapagluto na ako ng hapunan, sabi ni Xavier na nakayakap sa kanyang asawa. Mukhang bumuka yung sugat mo. Ayos lang, pareho naman kayong bumuka, sagot ni Oscar at ngumisi. Pahinga ka na, mamaya ulit ha. Grabe ka. Mahinang hinampas ni Xavier sa dibdibang asawa. Bukas na lang ulit, maawa ka naman. O sige na nga, sabi ni Oscar. Matulog ka na mahal ko. Mamaya, nandito na si Zia. Tumunog ang cellphone ni Oscar. Inabot niya naman yun at sinagot ang tawag. Dito matutulog si Zia, sabi ni Isaiah. Ayaw niya raw sirain ang date niyong mag-asawa. Sulitin niyo na yan dahil bukas ibabalik ko kagad do. Masyado akong binabara ng anak mo. Paano ko didiskarto nito kay Mafel? Natawa si Xavier. Naririnig niya rin kasi ang reklamo ni Isaiah. Daanin mo sa landi, sabi ni Xavier. Bilisan mong diskarte dahil kinikwento niya na may dumidiskarte sa kanya. 4:00 pa lang ng madaling araw ihahatid ko ng anak niyo sabi ni Isaiah at pinatay na ang tawag. Ututo masyado yung kaibigan mo, no? Sabi ni Xavier. Mukhang maraming nangyari magmula nung mawala ko Oo, pero pagmamahal ko lang hindi nagbago. Malanding sabi ni Oscar. Paano ba yan? Bawal na bukas dahil nandito na si Zia. Sulitin na natin. Kapag talaga ikaw nilagnat hindi ko kasalanan yon, sabi ni Xavier. Lagnat lang naman yun, nakangising sabi ni Oscar. Mahal kita, mahal ko. Mas mahal kita. Mahal ko kay ni Zia natin. Namiss ko itong bahay, sabi ni Xavier. At mas lalong gumanda Medyo pinaayos ko pero ganun pa rin naman, sabi ni Oscar. I'm glad that you like it too. Talaga naman tong asawa ko, alam na alam ang mga gusto ko, sabi ni Xavier. Mommy, let's play Barbie po sa kwarto ko, sabi ni Zia. Mommy, marami akong Barbie. Naku, go ako dyan anak, sabi ni Xavier. O si Zia muna ha? No worries, nakangiting sabi ni Oscar. I know how you missed her. Thank you, sabi ni Xavier at hinalikan sa labi ang asawa. Nagtungo ang mag-ina sa kwarto ni Zia. Napangiti si Xavier na bumungad sa kanyang kwarto ni Zia. Talagang sinunod ni Oscar noon ang plano niyang Barbie room para sa kanilang anak. Si Daddy pong nag-design ng kwarto ko, sabi ni Zia. Siya rin pong nag-ayos ng lahat. Mukhang deserve ni Daddy mo ng reward Nakangiting sabi ni Xavier. Mahal na mahal talaga tayo ng Daddy mo. Opo, tugon ni Zia at inabot kay Xavier ang isang Barbie. Ito po yung sayo, Mommy. Naglaro ang dalawa ng Barbie. Hindi man lang nakaramdam ng boredom si Xavier. Talagang pinapangarap niyang makalaro ang anak at masaya siya dahil natupad na yon. Merienda muna para sa magaganda kong babae, sabi ni Oscar na may dalang merienda. Enjoy na enjoy kayo Opo, kasi nandito na po si Mommy, sagot ni Zia. Inilapag ni Oscar ang merienda. Kumuha naman agad ang kanyang mag-ina. Mommy, gusto ko girl maging kapatid ko po, sabi ni Zia. Gusto ko siyang gawing Barbie po. Susubukan ni Daddy na maging girl ang kalalabasan sabi ni Oscar bago kurutin ang pisngi ng anak. Paano kapag boy ang naging kapatid mo? Magagalit ka ba? Hindi po. Kapatid ko po siya kaya dapat tanggap ko po siya, sagot ni Zia. Basta po healthy siya, ayos na sa akin. Pwede namang si Daddy ang gawin mong Barbie anak, sabi ni Xavier.
Gusto mo bang gawin nating Barbie si daddy mo? Tumaas ang isang kilay ni Oscar. Mukhang no choice ako ah. Ikaw na kasi yan eh. Para naman sa princess natin kaya pagbigyan na, sabi ni Xavia. Pagkatapos magmerienda nila Xavia, ginawa na nga nilang Barbie si Oscar. Nilagyan nila ng makeup ang mukha ng lalaki at nilagyan pa ng wig. Wow! Daddy so beautiful! Masayang sabi ni Zia at pumalakpak pa. Daddy, ikaw na pong pinakamagandang daddy sa buong mundo. Hindi naman mapigilang matawa ni Xavia. Lagpas-lagpas kasi ang lipstick at mascara ni Oscar. Ang blush on naman nito ay pak na pak. Grabe ka makatawa ha, sabi ni Oscar. Mamaya kita parurusahan. So excited! Hagik-hik ni Xavia. Napahinto sila nang may kumatok sa pinto. Bukas yan, sabi ni Xavia. May bisita ho kayo ma'am, sabi ng isang katulong. Nandito ho sila Sir Isaiah. Sige po, tugon ni Xavia. Tara na, baba na tayo. Teka, maghihilamos ako, sabi ni Oscar. Ay, sasayangin mo pong effort ko. Malungkot na sabi ni Zia. Okay lang po ba, Daddy? Fine, nakasimangot na sabi nito. Magpapakababa ako para sa mag-ina ko. Bumaba sila. Humagalpak ng tawa mga bisita nila nang makitang itsura ni Oscar. Mafia boss yarn? Tumatawang sabi ni Hana. Wala, tiklop talaga bigla. Ang cute kaya. Natatawang sabi naman ni Serene. Hindi lahat papayag na maging ganyan. Baby, sa tingin mo maganda rin sila ninong mo kapag ginawa mong Barbie? Natahimik sila Isaiah dahil sa sinabi ni Xavia. Ano sa tingin nyo? Bagay naman sa kanila, hindi ba? Oo, kasi gwapo sila, sabi ni Mafel. Naku, bagay na bagay yun kay Isaiah. Mafel! Nagmamakaawang sabi ni Isaiah. Ninongs! Pakyut na sabi ni Zia. Tatanggihan niyo po ba ang maganda niyong inaanak? Hindi tatanggi ang mga yan, sabi ni Hana. Lalo na tong ninong Cleo mo? Naku, hindi. Walang nagawa ang mga kalalakihan kung hindi ang tumango na lang. Napapalakpak naman si Zia at sinimulang lagyan ng makeup ang tatlong lalaki. You saved me. I love you. Malambing na sabi ni Oscar sa asawa bago ito halikan. Pinagtatawanan ka kasi, igaganti lang kita. Tugon naman ni Xavia. Wow, ang gaganda niyo po. Nakangiting sabi ni Zia matapos niyang ayusan ang kanyang mga ninong. Natawa naman sila Xavia kaya sinamaan sila ng tingin ng mga ito. Barbie Isaiah, Barbie Saitan, Barbie Cleopard and Barbie Oscar. Sabi ni Zia, my beautiful Barbies. Mukhang alam ko na mangyayari sa akin kapag babae ang anak namin ni Hana. Sabi ni Cleopard. Mukhang kailangan ko nang ihanda ang pagkatao ko. Kapag talaga babae yung panganay ng mga lalaki, matatanggal ang mga angas nila. Sabi naman ni Cyrene. Okay lang yan, Saitan. Deserve mo naman ng reward mamaya. Deserve ko talaga, sabi ni Saitan at nag-ala model pa. Magdamag na reward yun oh. Kinuhanan ng litrato ni Zia ang mga lalaki. Maya-maya lang ay pinayagan na ni Zia na maghilamos sa mga ito dahil medyo naaawa na rin siya. Handa na po ang lunch, sabi ng isang maid. Nagtungo naman sila sa hapagkainan at naupo bago magsimulang magsikain. Nagkabalikan na kayo? Usisa ni Xavia kay Mafel at Isaiah. Bakit ba kayo naghiwalay? Hindi kasi ako updated kaya ikwento nyo na. Lumayo si Mafel. Si Hana nang sumagot. Magkakaaway kasi ang angka nila. Kaya yun, naapektuhan din sila. Dapat ang mga angka nyong i-break nyo. Payo ni Xavia. Buti naman at nagkabalikan na kayo. Dapat hanggang ending na yan ha. Itatali ko na sa bewang ko si Mafel. Kaya hindi na makakawala yan. Sabi ni Isaiah. Hindi naman na ako lalayo. Sagot ni Mafel. Kawawa ka naman kasi. Pagkatapos nilang kumain ay nagtungo sila sa pool area. At doon tumambay dahil malamig doon. Oo nga pala, i-expect nyo nang may madadagdag sa barkada ha? Sabi ni Cyrene. Buntis ako, 4 months na.
Congratulations! Nakangiting sabi ni Xavia. Itago mo, bilis! Matinupan naman si Saitan, kaya hindi ko muna itatago. Sagot ni Seirin. Hindi ko rin naman hahayaang mataguan ako ng anak. Sabi ni Saitan at inakbayan si Seirin. Good luck na lang sa pagharap mo sa king. Nakangising sabi ni Oscar. Isang bala ka lang. Black na kabaong ang gusto ko kung sakasakali Pakikisakay ni Saitan sa mga kaibigan. Maya-maya lamang ay nagpaalam na mga kaibigan nila. Nagtungo naman ang tatlo sa kwarto at doon nahiga. Dati, si Daddy lang ang kayakap ko. Ngayon pati si Mami na. Nakangiting sabi ni Zia. Thank you po Mami dahil bumalik ka. Medyo nagsasawa na rin po kasi ako kay Daddy. Hey, foul yun Nakangusong reklamo ni Oscar. Tumawa lamang si Xavia at si Zia. Masayang masaya ako dahil sa wakas nayakap ko na rin kayo. Sabi ni Xavia. Babawi si Mami sa inyo ng buwangga. Pupunan kong ilang taon na wala ako sa piling nyo. Nang sumapit ang hapon ay nagbihis sila at umalis ang bahay para magtungo sa mall. Plano nilang mag-dinner date. Gagawin nila ang first family date nila. Daddy, play muna tayo sa arcade, sabi ni Zia. Pinagbigyan naman nila si Zia kaya nagtungo muna sila sa arcade para doon maglaro. Bumili ng token si Oscar at nilaro agad nila ang claw machine. Yehey! Masayang sabi ni Zia nang makakuha ng stuffed toy si Xavia. Ang galing ng mami ko! Syempre naman! Masayang sabi ni Xavia at inabot ang stuffed toy sa anak. For you my baby girl! Pagkatapos nila sa arcade, ay nagtungo naman sila sa bilihan ng mga damit. Namiss kong mag-shopping. Nakangiting sabi ni Xavia. Okay lang ba kahit anong kukanin ko? Anything you want, sagot lang ni Oscar. Kumuha siya ng basket at doon nilagay ang pinabili niya. Si Zia rin ay kumuha ng mga damit. Nakita ni Xavia ang isang lingerie. Nakangising ipinakita naman niya yun sa asawa. Huwag mo akong subukan. Banta sa kanya ni Oscar. Uuwi talaga agad tayong dalawa. Natawa naman si Xavia bago ilagay sa basket yung lingerie niya. Pagkatapos silang mag-shopping, ay nagtungo sila sa McDo para mag-dinner. Nagmukhang assistant ka na namin. Natatawang sabi ni Xavia. Ayos lang, ang mahalaga masaya kayong dalawa. Nakangiting tugon ni Oscar at kumindat pa. Nang matapos silang kumain ay nagtungo naman sila sa grocery para mamili ng kanilang mga stocks. Ginawa niya ng rides ang karta. Sita ni Xavia sa kanyang mag-ama. Tuwang-tuwa nga si Zia Tugon ni Oscar. Bandang 9:00 ay umuwi na sila. Sobrang nag-enjoy sila ngayong araw at plano nilang mag-date ulit bukas. Tulong po ako, sabi ni Zia at tumulong sa pagbubuhat ng mga stocks. Dinala ang mga iyon sa kusina bago sila umakyat. Tumambay ang tatlo sa veranda habang nakatingin sa mga bituin. Mami, sobrang love ko po kayo ni Daddy. Malambing na sabi ni Zia. Thank you po kasi kayo ang mami at daddy ko. Sobrang love ka rin po namin, tugon ni Oscar. Wag mo lang masyadong awayin si Daddy Sobrang lucky namin ni Daddy dahil ikaw ang naging baby namin, tugon ni Xavia. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Years have passed. Look, Ozzy is pretty handsome. Nakangiting sabi ni Zia habang nakaturo sa bunsong kapatid na lalaki na may makeup sa mukha. Hindi alam ni Xavi at Oscar kung maaawa sila sa anak o matatawa. Wala namang reaksyon ng batang lalaki at mukhang hindi naman to iiyak. Pinagtripan mo na naman si Ozzy, sabi ni Xavia at hinimas ang 7 buwang tiyan. Hintayin mo na lang tong baby sister mo, itong make-upan mo. Kawawa naman si Ozzy. It's okay po, sagot ni Ozzy at bahagyang ngumiti. Can I wash my face, ate? Nakangusong tumango si Zia. Agad namang nagtungo sa banyo si Ozzy para hilamusan ang kanyang mukha. Wala na po kasi akong malagyan ng make-up, sabi ni Zia. Hindi pa kasi pumupunta si Cyrena dito. Next month pa sila pupunta rito, sagot ni Xavia sa anak. Si Daddy na lang munang lagyan mo ng make-up. Nakakasawa na pong ayusan si Daddy. Nakangusong reklamo ni Zia. Ay, ganun? Sorry Nakasimangot na sabi ni Oscar.
Libangin mo muna ang sarili mo sa ibang bagay, okay ba? Huwag ka mag-alala. Kapag lumabas ang baby sister mo, palagi niyong lalagyan ng makeup ang isa't isa. Ang tagal pa kasing lumabas ni Baby Sophie. Nakangusong sabi ni Zia. You can put makeup to my face habang hindi pa lumalabas si Sophie. Sabat ni Ozzy na kalalabas lang ng banyo. Payag naman ako doon. Oh, thank you talaga Ozzy. Love na love mo talaga si ate. Sabi ni Zia bago yakapin ng kapatid. Alam na alam mo talaga kung paano ako pangingitiin. It's not free ate, sabi ni Ozzy. You need to pay me 100. Masyado namang business-minded ang lalaki mo, sabi ni Xavier sa asawa. Manang-mana talaga sa'yo. Ayos lang yun, para hindi lugi si Ozzy. Nakangising sabi ni Oscar. Habang lumalaki si Zia, nakikita ko ng sarili mo sa kanya. Kinakabahan tuloy ako kapag medyo tumanda pa siya. Sinasabi mo bang masamang ugali ko? Masungit na tanong ni Xavier sa asawa. Kung ganon, bakit mo pa ako pinakasalan? Ang init naman agad ng ulo. Natatawang sabi ni Oscar. Sorry na po. Daddy, what if may manligaw sa akin? Biglang tanong ni Zia. Okay lang po ba yun? No. Mabilis na sagot ni Oscar. Zia, you're just 10. Wala mo nang ligaw-ligaw na yan. Okay, sasabihin kong maghintay siya ng mga 10 years pa. Sabi ni Zia. You know, masyadong popular ang kagandahan ko sa school, kaya hindi maiwasang maraming 200 pesos a day is enough po. Wow, pati ama mo pagkakakitaan mo na? Napasimangot si Oscar. Maling-mali pa yatang namana mong pagiging business-minded ko ah. Dad, wala nang libre ngayon sa mundo. Mahal kaya mga bilihin. Sabi ni Ozzy. Natawa naman si Xavier. Ayan, Oscar na Oscar ang lalaki mo. Di na ako magtataka kung masungit din yan kapag lumaki. At least, mapagmahal. Banat ni Oscar bago halikan ng asawa. Thank you for this life, Xavier. I love you so much. Thank you to Oscar. Mahal ko rin kayo ng mga bata. Wakas.